Hello po mga kababayan, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan at tayo po ay magkomentuhan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong ICC na gusto pong i-freeze ang ari-arian daw po ng Vice President. Pakinggan po natin ito pong balita at komentuhan po natin. At ito po'y kumakalat na mga kababayan. Umpisahan na po natin. Kinontra ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ng prosecution team sa International Criminal Court o ICC para inspeksyonin ang mga personal na ari-arian at i-freeze ang anumang cash na nakumpiska kay FPRRD noong panahong inaresto siya noong nakaraang taon. Unang isinumate ng prosecution ang requests noong May 1. Sinundan noong June 9 sa pamamagitan ng Trial Chamber 3 pero isinapubliko lamang nitong Biyernes ng gabi, June 26. Sa observations noong May 18, hiniling ng depensa na i-reject ng chamber ang unang request ng prosecution para i-freeze ang anumang cash na nakumpiska kay Duterte sa paglalarawan ditong unnecessary at pointless sa panahong ito. Katwiran ng depensa sa pangunguna ni British barrister Peter Haines, walang magiging practical impact sa existing state of affairs kahit iutos ng registry na i-freeze ang salapi na nakumpiska dahil mananatili ito sa poder ng registry. Iutos pa ito o hindi ng trial chamber. Pero sakali mang pagbigyan ng trial chamber 3 ang hiling ng prosekusyon, nais po ng depensa na atasan ng korte ang registry, ang ICC office na nangangasiwa sa administrative affairs na gawan nito ng paraan na mapigilan ang anumang devaluation. Sa ilalim ng Regulation 192 ng ICC Registry, magsasagawa ng inventaryo ang court personnel sa salapi, kasuotan at iba pang personal or personal effects ng akusado sa sandaling makulong ito. Yan po mga kababayan, talagang gawin nyo na lahat dahil nga po mga kababayan, dahil po sa sinasabi po ng mga ex-soldiers. Ikaw ba naman, kung ikaw ay bayad at napakalaki ang binabayad sa iyo dahil nagamit ka at nagpagamit ka sa politika sa ating bansa at sila'y nagamit, hindi ka ba susunod sa lahat ng kagustuhan na nagbabayad sa iyo di umano? At ito'y galing pa yata sa ating buwis para pabagsakin ng isang dating Pangulo na wala pong kaso sa Pilipinas. Hindi po ba? At mga kababayan, bago po natin komentuhan, ito pong freeze order sa mga sinasabing ari-arian ng dating Pangulong Duterte ng naditinidon. Ibalik tanaw po natin ang ginawa po nila kay dating Pangulo. Mga kababayan, ang ginawa po nilang sabwatan di umano. Ito po, ibalik tanaw po natin ang ginawa po nila. Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pa posibleng maharap sa kasong Grand Conspiracy para isagawa ang umano'y state-sponsored kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. May detalye sa balita si Neil Miranda. Posibleng maharap sa kaso si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at iba pang opisyal ng administrasyon sa umano'y grand conspiracy para isagawa ang state-sponsored kidnapping kay former President Rodrigo Roa Duterte. Ayon kay Atty. Raul Lambino, mismong si DILG Secretary John Vic Remulla ang nagsiwalat sa sabuatan para ipatapon sa The Hague, the Netherlands si dating Pangulong Duterte. Bukod kay Pangulong Marcos Jr., kabilang rin sa mga posibleng maharap sa kasong kriminal sina Remulla, National Security Advisor Eduardo Año at DND Secretary Gilbert Chodoro. Paliwanag ni Lambino sa pagbubunyag ni Remulla sa isang panayam, tila matagal ng plinano ang pagdukot sa dating Pangulo. Taliwas ito sa naunang pagtanggi ni Pangulong Marcos na tali ang kanilang mga kamay at kailangan nilang makipagtulungan sa Interpol. Sa halip, nagsama-sama ang Pangulo at sina Año, Chodoro at Remulla para may sakatuparan ng grand conspiracy. Maaarian niyang magsilbing ebidensya ang pahayag ni Remulla para sa criminal conspiracy para kasuhan ang nabanggit na mga opisyal. Mula sa Quezon City, ako si Neil Miranda ng DCME Radio TV. Pangulong Bongbong Sa ngayon po ay hindi po uusad yan. Hindi po usad yung mga ginawa po nilang kidnapping at sabwatan
sa ginawa nila sa dating Pangulo. Ayon po sa balita. At yan po ay nakita po natin lahat yan. Hindi po sa panahon ngayon uusad yung mga kaso na yan. Hindi po ba? Dahil nasa kapangyarihan pa po sila. At may immunity pa po. Immunity pa ang Pangulo. Pero pag dumating na po ang panahon at pinagkaloob ang isang agila na manggagaling sa Mindanao, sa tingin nyo, ito pong grupo na ito, sila Teodoro, magmula po kay Lupin na tinatawag din bangag di umano. Sige nga, wala pong sabuatan ito. Mga kababayan, tinatawag na Lupin at bangag. Nahandyan pa ang dating speaker. Baka masama pa yung asawa na tinatawag daw Kokak. At yung dating General Marbil. Hindi po ba si Teodoro, si Anyo, at yung isa pang yung dalawang magkapatid na Rimulya. At yung isang nagpakaasot, nagpakatuta raw po, di umano na si Torre. At marami pang sabuatan yan, di umano, ang ginawa nila sa dating Pangulo. At eroplano pa ng Pilipinas ang ginamit. Taxpayer pa ang gumastos sa ginawa nilang kidnapping di umano sa dating Pangulong Duterte na wala pong due process na nakuha sa ating bansa. Pagkuha, dinala po nila agad sa kanilang kampo. Hindi po ba? Hindi na po sa korte ng Pilipinas. At yung sinasabi nga natin, wala pong kaso na isinampaman lang sila sa korte ng bansa, sa ating judicial. Ang mga hayop na yan, na mga makakaliwang grupo karamihan. Di umano. At yan po mga kababayan, yung sinasabi pong priest order ng mga ari-arian na magmula nung kinuha nila at kinidnap nila ay may mga dala raw po na personal na gamit o ari-arian. Wala na po saysay yun. Kung may pera man dala, kahit papaano ang dating Pangulo, magagastos niya ba yun? Hindi naman niya magagastos yun. Unang-una, ayaw nga siyang palabasin. Kahit nga magpagamot at maalagaan sa ospital dahil sa kanyang kalagayan, marami siyang mga sakit. Hindi nga siya pinapayagan na siya'y lumabas. At yung mga sinasabing na nakuha nila, yung mga nakuha nilang pera gamit, nasa kanila na yun Nasa kanila na. Nakatago na yun. Hindi po ba? At yan po ay nonsense na po yan. Nonsense. Ang malaking issue po na ginawa ng ICC, mga kabayan, hindi na po, wala na pong kalatoy-latoy ang priest order na yan sa mga ari-arian na personal na dala-dala ni dating Pangulong Duterte, mga gamit niya, kung ano man yung mga dala niya. Hindi na po usapin yan. Ang pinakamalaking problema pong haharapin, ang ICC. Hindi po ba ang ICC may bansa na po na umalis Meron naman pong bansang umalis at tumalikod po at ayaw na maging miyembro ng ICC. Hindi po ba? Noong nakaraang linggo po, meron pong bansa nakalimutan ko lang po yung bansa. Kung anong bansa. Yun, yung bansang Niger. Di ba? Kumalas sa ICC May kumalas na naman. Dahil wala nang tiwala sa ICC. At isa pa, may malaking problema po ang ICC. Naka-freeze din po ang kanila pong asset. Kung ipiprease po nila yung mga nakuha nila sa dating Pangulo, wala pong saysay yun. Ang napakalaking problema po ng ICC, naka-freeze po ang kanilang asset. Hindi po ba pinrease ng Amerika? At ang isa pang pinakamalaking problema ng ICC, yung kanilang head prosecutor, si Karim Khan. Hindi po ba si Karim Khan, yung pinaka-head nila ng ICC, ay naharap po sa napakarami at patong-patong na anomalya at kasama pa yung pamumulestya sa babae. Hindi po ba? Nililitis po yun. Hindi po ba kahihiyan yan? Napakarami pong problema ng ICC. At ang bumubuhay na lang yata sa ICC ay ito po yatang bansang Pilipinas na lang.
Dahil si dating Pangulo lang ang nililitis nila. Ginamitan pa yata ng mali-maletang pera ayon sa mga Marines, mga bodyguard ni Saldico, mga ex-soldiers, dolyares, Philippine money, ipinapalit ng dolyar para lang maibigay daw po di umano sa ICC. At yung mismo nakasabwat ay yung nagpapaka-sheriff ng ICC, yung pambansang Judas taksil ng bayan, di umano at tinatawag ni sundalong kanin at asong ulol. Hindi po ba? Kaya po ang ICC, marami pong problema yan na napakarami po. Bukod pa po yung problema nila sa Amerika, sa China, sa saan pa po ba isa? Yung sa Israel. Hindi po ba? Problema po nila yan. Di po ba? Russia, China, Amerika, Israel. Di po ba? Gusto na pong buwagin sila dahil nga po gamit na gamit sila sa politika katulad po ng Pilipinas di umano. Isang damukal ang pakinabang yata nila. Daan-daang milyon dolyar yata ang napapakinabang nila sa ating buwis. Hindi kaya? Lalong-lalo na po mga kababayan, malilintikan pa po itong ICC pag po ipinagkaloob pa si Inday Sara na maging presidente ng bansa. Lalo pong malilintikan ito at mabubunyag po sa buong mundo na talagang ginagamit at sila'y sumasawsaw sa politika ng bansa katulad ng Pilipinas at nagpapabayad at nagpapasuhol di umano sila. Lalong-lalo po pag nilawakan ni BP Sara ang investigasyon kung siya'y Pangulo. Matutuklasan po lahat ang ginawa nilang sabwatan. Sabwatan para ipatapon, sabwatan sa pera, lahat po yan. Wala pong lihim, baho na hindi po aalingasaw at hindi sisingaw. Recorded po ang budget ng Pilipinas. At makakalkal po kung saan po nila pinagdadala ang pondo ng bansa. Hindi po ba? Lalabas po ang katotohanan sa tamang panahon. Kaya itong sinasabing priest order nila, wala na po yan. Wala na pong lato yan. Hindi po malaking impact yan sa dating Pangulo. Ang pinakamalaking problema ang ICC. Pag natapos na po ang termino na tinatawag na bangag, matatapos na rin po ang kanilang pakinabang di umano. Lalong-lalo po yung sinasabi natin, ipagkaloob lamang ng may kapal ang isang Duterte sa ating bansa. At alam naman po natin na talagang grabe ang ginawa nilang sabwatan, maipatapon lang dyan po sa Netherlands, dyan sa ICC, na isang damukal po ang issue niyang ICC na yan dahil tinatawag din daw pong kangaroo court at tinatawag din daw po yan na korte ng mga komunista di umano. Di po ba? At tinatawag din po yan na corrupt na ICC di umano, mga kababayan. Yan po mga kababayan ang issue po sa ICC sa dating Pangulo. Dahil alam naman po natin na hindi po nila palalayain ang dating Pangulo. Dahil nga po, logic lang yan. Kung merong ganyan, ikaw ba naman nakapris ang asset ng ICC? Saan kukuha ng pera yan? Kung nakapris. Sa Pilipinas! Di umano. Hindi po ba? Ganun lang yun. Kaya ang dating Pangulong Duterte, pinagkakaperahan nila. Di umano. Hindi po ba? Kaya sana po ay dalangin po natin
na madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo hanggang siya po ay tuluyan po na makalaya. Dahil darating po ang panahon na makakalaya po yan. Dahil politika at pera ang ginamit po dyan. Makakalaya po yan. Lalo-lalo po yung sinasabi nga po natin. Pag nawala na po ang lupin at bangag na tinatawag na kanyang ate, guguho na po lahat ang mga tao na yan. Pati po ang ICC ay kasama rin po yan di umano sa babagsak at mabubuwag sa mga darating na panahon. Hindi kaya. Maraming salamat po mga kababayan sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at mga nagko-comment, sa inyo po nagko-comment, like, share, and subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada. Kay Jobilin Watanabe ng Japan, Jem Aris ng United Arab Emirates, Baby Roman at Ate Isa na Cagayan Valley, Annie Jo, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, ay Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi at Romulo de Vinagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Gina Ray from Berlin, Germany, Jake Yahut from California, USA, Julieta Silona from Sydney, Australia. Shoutout po sa inyo lahat. Thank you po at God bless po sa inyong lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Paalam. Bye-bye.